Grabe, sarap talaga. Sarap. Sarap! 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 Ay, sarap. Masarap! Panguri o salitang naglalarawan na nagmula sa root word na sarap. Ito ay maaaring maglarawan sa pangyayari, pakiramdam, o pagkain na patok sa panlasa at kaaya-aya sa dila ng nakatikim. Ngunit, bakit sa pagbibigay puri sa isang tao, ito'y ginagamit na rin? Narito tayo upang alamin. Ako si Eve Garvez at ito ang Oh Lala! Bagong kaalaman, dapat mong maalala. Marami na kasi sa henerasyon ngayon ang gumagamit ng salitang masarap bilang pagbibigay puri sa isang tao. Maaaring tinutukoy nito ang kanilang muka, pananamit o katawan. Maliban sa mga pagkain na patok sa panlasa, ginagamit din ito sa mga bagay na kaaya-aya sa kanilang mga mata. Ang tawag natin dyan sa language that is a phenomenon called as semantic shift. So pag sinabi natin semantic shift, so nababago yung meaning ng isang word depende sa mga factors na nakaka-apekto dito, kagaya ng cultural factors, technological factors. Usually yung connotative meaning niya lang or yung not really the definitive or the definition sa lexicon or sa dictionary. Hindi yun nagbabago, pero the way that it is being perceived by the people, by a group of people, parang nagiging part siya ng slang. Yun yung nagpapabago sa meaning ng isang word. Ngunit, paano nga ba nangyari ito? Paano nagsimulang magbago ang kahulugan ng salitang Sarap! Kailangan din nating tingnan yung ano ba yung kultura ng mga tao na gumagamit ng word na masarap. Usually, ang masarap ginagamit natin to describe a food. Let's say, an experience, a feeling. Dahil doon sa na yon, parang iniuugnay natin yung pakiramdam na yon doon sa kung paano natin dinidescribe yung mga tao. So, halimbawa, naririnig natin ngayon sa mga Gen Z na yung dinidescribe nila yung isang tao bilang masarap, medyo indicative siya nung kind ng culture na meron. O very likely, pwede nating tingnan na ito ay may sexual innuendo, yung pagsasabi natin ng masarap. Kasi pwede nating iugnay yung pagsasabi ng salitang masarap dun sa feeling ng yung elation ng pag-participate sa intercourse or sa sexual intercourse. Dati, ang paggamit ng salitang masarap sa isang usapan na walang kinalaman sa anumang pagkain ay kadalasang may sexual na konotasyon. Ngunit, dahil sa pag-usbong ng mga bagong teknolohiya at aplikasyon sa media, ang kahulugan nito ay unti-unting nagbabago bilang isang komplement o papuri. Dahil nagbabago na rin ang konteksto kung saan at kailan ito sinasabi, pati ang kultura sa social media kung saan ito kadalasang ginagamit. Madalas man itong gamitin bilang positibong salita na ipinapalit ng mga magkakaibigan, kapamilya, o malalapit sa buhay sa salitang maganda, nakakatuwa o kaaya-aya, hindi mapagkakaila na ang salitang ito ay may sexual na kahulugan. Maaaring tanggap ito sa isang grupo, ngunit ang ibang hindi pamilyar sa kultura o konteksto nito ay magbabastusan. Mahalaga na maging maingat sa paggamit at piliing mabuti ang mga taong pagsasabihan nito. Sa patuloy na pagbabago ng wika, importanteng gamitin ang mga salita sa tamang konteksto. Muli, ako si Eve Garvez at ito ang Oh Lala! Bagong kaalaman, dapat mong maalala. Oh, alam mo na ha?